Bulkang Kanlaon, kagabi ay nag-alboroto at nakataas na sa alert ng level 2 ang status ni Kanlaon. Si surface temperature, inactive mula ngayong buwan at inaasahang hanggang Agosto ito naka-inactive. At inaasahan ang pagsimula ng La Nina ay magsisimula by July to September. At extension ng frontal system na nagdulot ng shear line sa pagitan na to ng hilagang bahagi at hilagang silangan ng Luzon, magdudulot ng mga matitinding pag-ulan at mga localized thunderstorms. Ilang southwesterlies wind flow, magpapaulan din silang bahagi ng timog kanluran ng Southern Luzon at Visayas area. Hello, good morning mga folks. Welcome po muli sa ating daily weather bulletin at analysis para sa araw ng Martes, June 4, 2024. Ang oras nating boss by umaga ay alas 11:12 na ng umaga. So nakakaramdam tayo ngayon ng mga localized thunderstorms sa iba't ibang bahagi ng Northern Luzon at expected yan dahil nga po sa may shear line po na namuo dyan, dulot po ng patuloy na frontal system. At yung pagsalubong dito sa ating easterlies ay nagdulot nga po ng mga moderate to violent thunderstorms sa sa silangan ng Northern Luzon. Kabilang na ilang bahagi ng Kasiguran Aurora, Isabela, Aparit, ilang bahagi nga po ng Cordillera at Batanes Group of Islands. So ingat po kayo dyan dahil asahan ng tuloy-tuloy na mga violent thunderstorms hanggang ngayong buong maghapon na yan. Pero dito sa atin, sa Metro Manila, ilang bahagi ng Central Luzon at Southern Luzon, medyo gloomy po tayo at dahil sa may ilang southwesterlies na sumasabay dito sa may timog kanluran ng Southern Luzon. So medyo makulimlim tayo ngayon at expected na medyo haze din tayo dahil medyo makulimlim ang ating paligid ngayong araw. So sa current conditions, overcast po, gloomy, haze at partly cloudy ngayon, umira sa amin sa Caloocan. At dahil sa medyo gloomy nga tayo at medyo may pagka-overcast po, kaya medyo nakukulimlim ang ating paligid at medyo bumaba ang ating outside air temperature. Pero patuloy pa rin ang easterly sa mga folks. So anytime yung alinsangan ay magpapatuloy pa rin yan sa atin, lalo na sa bahagi ng Metro Manila at ilang bahagi ng eastern ng Southern Luzon, Visayas at Mindanao. Sa lowest temperature na tala, naki-weather station, kaninang 2:30 AM, nakapunta lang kami ng lowest of 29 degrees Celsius. Kahapon ay nasa malinsangan at kasabay ng malinsangan ay mataas ang aming air temperature na nasa 35.2 degrees Celsius. Kahapon ito ng tanghaling tapat at 12:49 PM. Ibig sabihin, mataas ang aming naging heat index pa rin kahapon na umabot ng 52.3 degrees Celsius ang aming naging init pandama. Itatabi sa huling latest ni Pag-asa dahil medyo nag-update pa rin sila dahil I think na-realize nila na patuloy pa rin ang hot dry season sa bansa. Well, nanguna nga po ang Aguian Eastern Samar na naman na sumargo sa 54 degrees Celsius ang kanilang init pandama. So medyo questionable uli sa akin ito. Pero kung yan ang kanilang measurement, eh wala po tayong magagawa dahil yan ay official data ni Pag-asa. So sa data ni Pag-asa, nangunguna ang Aguian Eastern Samar. So lumalabas, pangalawa lamang ang Caloocan sa may pinamataas na heat index. At sumunod na, nagpangatlo na ang mayroong 48 degrees Celsius sa Infanta Quezon. Meron silang 48 degrees Celsius na heat index. And then, sumunod na ang may 47 degrees Celsius, kagaya na lang ng Baler Aurora, na may 47 degrees Celsius. At nasunod na ang mga 46 degrees Celsius gaya na lamang dito sa may Naiya. Bukod sa Naiya, meron siyang kasabayan. Gaya na lamang nitong si Maasin sa Southern Leyte, 46 degrees Celsius din. At sa Masbate ay nasa 46 degrees Celsius din. And the rest ay 45 degrees Celsius pababa. Silipin na lamang ninyo dahil
Medyo late nag-update si Pag-asa since kahapon. Pero na-update niya mula yung January 1 at June 1 to June 3, 2024 nga po na kanilang heat index recording. Akala ko hindi na sila mag-update ng kanilang init ng dama dahil itunuring na nga nilang tag-ulan noong nakaraang linggo. Sa PH Extremes in past 24 hours, nanguna naman sa grabe ang init pa rin. Ang Tugigaraw na naman, nasa 37.6 degrees Celsius ang grabing init. So halos mga pangalawa lamang kami sa Caloocan na may 35 degrees Celsius. Sa Baguio City, almost stationary pa rin ang kanilang lowest temperature at 18 degrees Celsius. Pagdating naman sa Inulan, ang Kalayan ay nakapagtala sila ng 39 millimeters na total rainfall. So, take note lamang mga folks, ay nasa 0.32 degrees Celsius na po ang status ng ENSO oscillation for El Nino. So, pasok na sa neutral or inactive na po ang sea surface temperature. Ibig sabihin, balance po ang magiging temperatura sa karagatan ng Pacific Ocean at ng Mid-Pacific hanggang Eastern Pacific. So, magiging natural ang magiging climate o yung pagiging maulan o pagiging mainit sa bahagi niyan kasama ang Pilipinas. So wala tayong mararamdaman na ENSO oscillation hanggang August. So tingnan na lamang niyo, i-post ko na rin yan sa Facebook page yung status ng ating El Nino at o La Nina phenomenon. Magsisimula ang La Nina by July pa po. Ang pinaka-starting niya at nasa 62% yung kanyang probability development. So, yun po, yung ating update ngayon. Inactive tayo ngayon, so wala tayong magiging problema sa ngayon hanggang August. At sa ating outside humidity, 71% po. Ang ating outside relative humidity, bumababa ito ng 5% since last hour. Nasa 1,009 hectopascals ang ating atmospheric pressure. So, hindi tayo masyado nakakaramdam ng localized thunderstorms dito sa Caloocan at ilang panig ng Metro Manila, pero sa Hilaga ay nakakaranas ng mataas na thunderstorm. Sa high tide and low tide status, may 4 hours and 31 minutes pa to maximum low. So medyo mataas-taas pa ang level ng katubigan dyan sa may pangpang ng Manila Bay. Pero kung titingnan natin kung umaabot ng 1 meter, so far ay kanina at 7:54 nasa maximum high tide po kanina. So medyo malalim-lalim pa, pwede pa pong pumalaot, pero mga bandang alas 3 medyo mababa na yan sa 0.1 meters. So, pagdating ng mandang alas 2, medyo layo-layo na po kayo sa mga mangingisda na gustong pumalaot pa rin nitong maghapon dahil mababaw na po ang level ng dagat sa pangpang ng Manila Bay. At sa ating almanak naman, sumikat ang haring araw kaninang 5:25 AM at nasang lulubog naman ito mamayang 6:23 PM. Ang ating almost waning present, 7% na lamang illuminated. So ito na yung ating medyo huling report para sa moonrise and moonset. Kasalukuyan pa rin siyang nasa elevation of 65 degrees. Kasi sikat pa lamang kasi nito kaninang 3:57 AM. At mamayang hapon pa po ng 4:13 PM pa ito eksaktong lulubog. At sa ating air quality, medyo moderate po ang ating air concentration. So magmas po sa mga sensitibong mga baga Nasa 25.88 micrograms per cubic meter ang particulate matter 2.5 natin. So medyo hindi maganda sa mga sensitibong mga baga, lalo na sa mga hinihika. At sa ating local weather outlook, para ngayong Martes at Miyerkules, magiging partly cloudy po ang ating maghapon at asahan din ang mga localized thunderstorms daw. Chance ng pag-ulan, 70 to 74%. So, inulit ko, kung hindi man pumasok sa amin sa Caloocan, maaaring sa may bandang Quezon City hanggang Taytay at Antipolo, maaaring umulan. Sa norte naman ay bandang San Jose del Monte, probably, or Valenzuela, at sa katimugan naman ang bandang Cavite, or kung hindi man sa Cavite, ay bandang Parañaque o bandang dyan sa bandang Alabang or Cavite. Yun ang magiging inaasahang pag-ulan. Kung hindi man pumasok dito sa amin sa Caloocan. Bukas ng Miyerkules, magiging maulap daw himpapurin, may mga localized thunderstorms pa rin, magpapatuloy, pataas ang chance ng pag-ulan at 94%. Highest and lowest temperature expected natin in 2 days, maglalaro sa 31 to 34 degrees Celsius, and lowest temperature expected ay nasa 27 to 29 degrees Celsius. Samantala, diretso agad tayo sa ating ginagamit na satellite imagery. Makita po yung extension na po at lumawak ang extension ng frontal system na ito sa may hilagang silangan ng Luzon. Nagdulot po ng ilang shear line sa paligid niyan
na nagbunsod po ng mga moderate and violent thunderstorms po sa buong bahagi na ng extreme Lolo Luzon. Ingat po sa mga kababayan natin at inasahan ng mga kalat-kalat na pag-ulan and moderate and some heavy rain showers. Cluster po ito sa buong bahagi ng Ilocos Norte, Apari, Cordillera Administrative Region at sa hilagang silangan nga po ng Isabela. Pababa na yan ang kasiguran hanggang dyan sa bahagi ng Quezon Province sa may Baler, Aurora and the rest ng General Nakar. So, parting Quezon Province, mas madalas po kayo makakaranas ng moderate and heavy rain showers po. Ingat sa potensyal na pagbaha nitong maghapon dahil patuloy pa rin magdudulot po yung ating frontal system sa hilagang silangan ng Luzon. So, mas makakaranas kayo ng mga pag-ulan dyan. Ingat kung sakaling magkaroon ng flash floods And the rest ng parte ng silangan ng Camarines Norte, medyo makakaranas kayo ng maulap na yung paporin at mga ilang kalat-kat na pag-ulan na may ilang pagkinat at pagkulog hanggang sa the rest ng Southern Luzon, especially dyan sa ng southwestern part ng Luzon, kasama na ang Mimaropa at west portions ng Visayas. Medyo may umiiral na southwesterly wind flow na medyo nakakalusot sa may bahagi nito ng Malaysia, yan. Medyo may manipis na southwesterlies dyan. So, medyo nagsasalubong dito sa may bahagi nga ng frontal system na bumababa ng southwestern Luzon. Kaya magiging mas maulap po tayo, medyo gloomy po tayo, kabilang na ang Metro Manila at asahan din ang mga isolated at localized thunderstorms. Pero sa kanluran naman ng Northern Luzon, magiging mula nga po sa may bandang Ilocos Norte, makakaranas din kayo dyan ng mga localized thunderstorms, isolated rain showers, at mga ilang moderate and some heavy rain showers. And the rest ng bandang La Union, pababa ng Baguio, at ilang bahagi nga po ng Pangasinan at Zambales, magiging partly cloudy to mostly cloudy din po kayo dyan. So, naka-forecast po ang isolated rain showers and localized thunderstorms pagdating po ng hapon. So, magdala po kayo ng mga pananggalang sa ulan, lalo na mamayang hapon, di asahan ang biglang isolated and localized thunderstorms. Nabanggit na natin ang bahagi nga po ng Mimaropa mula sa Mindoro, magiging mas maulap po kayo dyan at asahan ang mga ilang moderate and some heavy rain showers po na naka-isolated. Kabilang na ang bahagi na po yan ng Palawan area at kung titingnan natin sa ating Himawari 8 ay nagkakaroon ng mga ilang kalat-kat na pag-ulan na nakakaranas mula dyan sa bahagi ng Oriental Mindoro, dyan sa Abra de Ilog, Bamburao hanggang Santa Cruz. Sa Palawan naman mula Coron hanggang Dinapacan, ilang areas ng El Nido at Taytay at San Vicente. Magdala po ng pananggalang, bagamat mga ilang light to moderate showers ang madalas na iiral. Okay na rin yan para medyo makulimlim. At dyan naman sa bandang Puerto Princesa, magiging overcast po ang inyong himpapuwi dyan. So, mga isolated rain showers din ang medyo iiral maging dyan sa may bandang Brooks Point. Bagamat sa may bandang Brooks Point, medyo katamtaman na lagi ng panahon dyan. Medyo maaraw, so iwas po sa madirekta sa tinding sikat ng araw. Pero maya-maya, magkakaroon ng gloomy ang paligid ninyo dyan. So, hindi mawawala ang mga isolated rain showers. Dahil may manipis na southwesterlies na sumasalpok po dyan o sumasalubong. Maging dyan sa bahagi ng Southern Luzon, mula sa bahagi ng Romblon, Tabias Island at kalurang bahagi ng Visayas, ng Paray Island at Negros Region. Well, ingat po dahil posibleng ulanin kayo dyan, lalo na sa paligid ni Canlaon, ay dahil po nag-alburuto nga po ang Bulkan Canlaon kagabi. Bandang ayon sa unang record ni PBOX ay bandang alas 6:10 ng gabi unang nag-alburuto si Canlaon. At nagtuloy-tuloy yan since 7:10 p.m. kagabi at itinaas ni PBOX sa alert level number 2 si Canlaon. Kaya kung babalikan pala natin yung status ni Canlaon para makita nyo na rin po. Yan, since nagkaroon ng isang explosive eruption nga po, tumagal ng 6 minutes ang haba. Ito yung record kagabi. Nagkaroon ng 43 volcanic earthquakes, bagamat yung SO2 emission ay nasa 797 lang. Pero umabot sa 5,000 meters yung taas at umabot nga po sa southwest. At kung makikita nyo sa aking pinost sa aking Facebook page, southwest ang naging daloy nung pinaka singaw na umabot ng 5,000 nga po ang pagtaas. Dahil dyan, itinas na po sa antas ng alert number 2 yung status ni Canlaon. Dahil tuluyan na itong naging mas aktibo na ng di inaasahan.
So again, asahan po ang mga maulan sa kanluran na yan ha. So ingat po kung sakaling ulanin kayo sa bahagi nga po, lalo na sa paligid ni Mount Calaon, ay posibleng magdulot po yan ng pagdadaloy ng pyroclastic materials kapag nabasa ng buhos ng ulan just in case. Pero kung hindi naman ay maging maingat at magmask po kayo dahil inaasahan pa rin ang patuloy na pagbubuga niyan ng asupre. So ingat na lamang po mga folks. At mula sa sentral ng Visayas hanggang din sa bahagi ng Leyte magiging partly cloudy, kumusin cloudy pong iran. Isolated rain showers lang po, typically light to moderate ang mararanasan ng mga taga Cebu, Bohol at Leyte area. Pagsapit naman ng bandang Eastern Samar region ay makakaranas ng katamtaman lagay ng panahon at dahil nga po sa may umiiral pa rin na easterlies dito sa silangang bahagi ng bansa ay patuloy na makakaranas kayo ng maalinsangang panahon. Bagamat may mga ilang part dito mostly cloudy, lalo na sa hapon, asahan ng mga isolated rain showers, hindi maiwasan ang pagtaas ng heat index, especially ng mga taga-silangan ng Visayas area. At kabilang na ang bahagi nga po ng bandang Sorsogon, Legazpi at Catanduanes sa parte ng Bicol region. And the rest ng Northern Mindanao, magiging maulap din po. Asahan din na mga kalat-kalat na pag-ulan. Typically, mga overcast gloomy po ang medyo umira sa hilagang bahagi ng Mindanao mula sa Surigao del Norte and the rest ng Northern Mindanao. Magkakaroon kayo ng mga ilang kalat-kalat na mga pag-ulan na may ilang pagkidlat at pagkulong. Despite na medyo humid ang mararamdaman ninyo, magiging partly to mostly cloudy ang halos buong area ng Mindanao, kabilang na ang buong Sorsogon area, Davao del Sur at Davao del Norte, maging sa bahagi nga po ng silangan ng ng Mindanao, mula dyan sa bahagi na hinatuan pababa ng Compostela Valley. Magiging partly cloudy po at blue overcast po and gloomy ang magiging lagay ng inyong panahon po dyan. So kalat-kalat po, scattered and isolated rain showers ang manguna sa halos buong bahagi ng Mindanao, kabilang nga ang Zamboanga Peninsula. So magdala po ng pananggalang sa ulan bukod sa magiging pagbugso rin ng sikat ng araw just in case, lalo na ngayong tanghali. Pero pagsapit ng hapon, asahan naman ninyo ang mga isolated rain showers and localized thunderstorms. Bagamat wala naman tayo so far na namataan pa rin ng mga anumang tropical wave na namamataan sa silangan sa labas ng ating Philippine Area Responsibility. So wala tayong masyado maiko-komento muna mag-isa ating global traffic hazard. Pakita lamang natin dito yung unti-unting pag-iral na ng southwesterlies, turning ito southwest monsoon pagsapit nga po ng weekend, this coming weekend. And then sa ikalawang linggo po, mas tadalas na po ang southwesterlies turning southwest monsoon nga po. At naipalawanag ko na rin yan kahapon na sa susunod na linggo by either next Friday ng June 14 to 15, dyan na natin masasabi na magiging tag-ulan na talaga mga folks. Sa ngayon, medyo southwesterlies, medyo umuusbong pa lamang yung hangin na nagagaling sa may Indonesian Peninsula. Yan. Hanggang by June 10, 2024 nga po ang pinapakita na extended forecast dito. So makikita natin habang lumalapit ang second week, unti-unti nang lumalakas o dahan-dahang lumalakas na ang southwest monsoon sa kanluran, timog kanluran ng ating bansa. So dito pa lamang makikita natin yung intensity ng wind speed, unti-unti na siyang lumalakas yung daloy habang lumalapit ang weekend nitong unang linggo nga po ng June. And then by second week nga po, mas malalakasan na po ang daloy ng southwest monsoon natin hanggang sa tuluyan na nga po tayo makakaramdam ng habagat. At sa ngayon ay hindi pa masyado fortified yung southwest westerlies nito. Bagamat unti-unti nang nararamdaman, kaya nagkakaroon na tayo ng mga scattered na mga kaulapan dito sa timog kanlurang bahagi ng ating bansa. Medyo dahan-dahan yan na mag-ascending na mga pag-ulan sa kanlurang bahagi na po ng bansa. Yung climate 1 natin, unti-unti na po magpo-fortify dyan yung magiging tag-ulan natin sa ikalawang linggo nga po ng June. So, yung easterlies, unti-unti, habang lumalapit o lumalakas yung southwest monsoon dito hanggang next week, unti-unti namang humihina ang easterlies. Ayan, no? Medyo magda-divert siya ng bahagya, panorte, yung easterlies.
At dahil neutral po tayo, wala naman tayong El Nino o La Nina, ay magiging balanse po ang magiging temperatura sa karagatan. So magbabari na lamang sa magiging lakas ng Coriolis effect para sa pamumuo ng anumang tropical depression o tropical disturbance rather dito sa area ng intertropical convergence zone lines. So sa maging mean sea level pressure natin sa ngayon, so far wala naman tayong nakikitaan na anumang tropical wave. So wala tayong magiging komento so far, pero sa pagdating sa alon ay take note, ang extreme northern Luzon medyo umaabot sa 1.25 meters ang karagatan dyan sa Batanes Group of Island. Pero within 6 hours ay maaaring kumalma ang karagatan sa Hilaga. So sa ngayon medyo iwas muna, pero the rest ng bansa ay wala naman tayong magiging problema. Pwede po tayong pumalaot ngayong maghapon. And so far, yung ating binabantayan na tropical convergence, kung titingnan natin kung aktibo na sa ngayon, very insignificant pa rin. At dahil po sa natapos ng 55-hour period ay hindi nagkaroon ng upward low convection, i-reset natin ito ulit sa another 55-hour period dahil natili pa rin may mga ilang 22 km per hour yung upward low convections nito. Hanggat meron yan ay lagi nating babantayin pa rin na may 55-hour period, pero yung kontrahangin ay halos negative na po. So mahina na at hindi masyado highly convergence ito. So maaring within 55-hour period ay aalisin na rin natin sa susunod na monitoring. Depende sa magiging behavior po ng convergence inulit natin, yung wind shear sa paligid niya ay nanatili pa rin favorable. Hanggat may favorable yan, may mga maliit na tsansa na magkakaroon ng tropical wave development. So take note yan mga folks. Hindi natin pwedeng baliwalaan yan kahit na hindi nangyayari yung totally Coriolis effect niya. Dahil hanggat meron yan at may mga nagmo-moderate na vorticity ay manatiling may mga posibilidad pa rin na magkaroon ng invest formation. Maaring hindi this week, maaring sa susunod na linggo. So yun po yung ating trajectory ng ating forecast analysis. Sa mga computer models naman, bagamat wala naman nakikita sa Pacific Ocean na anumang development ng tropical wave mula kay GFS, ECMWF, ganun din. Pero may mga trough nga po dahil nga po sa developing na nga po ng intertropical convergence zone lines. Yan, papapansin ninyo, mas maulap na po kasi may bandang hilera na ito ng Mindanao area at sa may bandang dagat Pasipiko nga. So, anytime, bigla na lang may magde-develop dyan. At maging kay NavGem, so far, mukhang inalis na nila yung aggressive ng development, pero yung shallow trough na natiling aggressive pa rin mga folks. So titingnan natin dahil nagkakaroon nga ng most changing ng kanyang upward low convection dahil nga po neutral lang ang level ng temperatura sa karagatan. Ganon din sa ICON and GEM, wala naman masyado nakikitaan, bagamat ITCC ang madalas ding ipinapakita dito. So yun lamang po ang magiging analysis natin so far at wala naman tayo magiging komento sa posibleng pamumuo ng tropical wave. Sa ulat din doon, so far wala naman tayong namamataan ngayon na panibagong malalakas na paglindol. Di gaya kahapon na namataan sa may bandang Japan. And so far in past 12 hours o since 12 a.m. ng madaling araw ay wala naman tayong namataan mula sa data PDP-BOX na magnitude 4.0 pataas. Mukhang kalmado naman sa ngayon. Pero marami-rami na kagad ang mga paglindol. Di gaya sa mga international seismic monitoring ay maraming mga aggressive na mga paglindol din. So, di gaya sa atin sa Pilipinas, medyo kalmado pa naman at wala pang namamataan na anumang magnitude 4.0 pataas. Pero marami-rami na kagad ang mga paglindol. So, kung sisilipin natin for the month of June, kung nakakailan na po, kung nakakadalawang daan na mahigit na ba, na total earthquakes kaagad. So, kung sisilipin natin yung latest for June, so far, wala pa namang umabot ng 200, nasa exact 143 pa lamang yung total earthquakes natin. At nasa 139 dito is magnitude 2.0 pataas, apat pa rin ang magnitude 4.0 pataas at wala namang so far tayo na record na magnitude 5.0 pataas. Dahil nga po yung naganap na paglindol dito sa bahagi ng Western Visayas, na binaba o dinigrade po ni Pag-asa yung sa bandang southwest ng Pasay Negros Oriental. From magnitude 5.0,
binaba nila ito sa magnitude 4.8 na lamang. Ito yung huling record noong June 3, 2024. So kahapon po ito, binaba nila o dinigrade. So mananatiling wala po tayong namataan na anumang magnitude 5.0 pataas sa ngayon. So far ay nasa 140 feet pa lamang ang total earthquakes. So wala pang masyadong magiging problema. At narito naman ating 3-day weather forecast para sa araw ng Martes, June 4, 2024. At hanggang dito na lang po ating daily weather bulletin at analysis para sa araw ng Martes, June 4, 2024. Huwag pong kalimutan na mag-like, share, subscribe po sa ating YouTube channel at visit lamang anytime sa ating website at www.pimoweather.com para sa ibang mga detalye na gusto nyo malaman na hindi natin naisama sa report ngayong umaga. Typically, overcast and gloomy naman kasi tayo at mas padalas ang mga localized thunderstorms. So take note yun mga folks ha. At visit lamang din sa aking website para sa gusto malaman ang dynamic at real-time events mula sa weather station ko sa Caloocan at sa mga data feeds mula sa iba't ibang weather agencies. Maraming salamat po mga folks at magandang araw po sa ating lahat.